marami tayong mga natunghayan na mga piloted electoral exercises katulad ng early voting na nakabawas ng malaking-malaki doon sa mga vulnerable sector voters natin sa Naga at Muntinlupa City. Maagang naproklama at malaki talaga yung kaibahan nung voting experience naman doon sa dalawang barangay sa Dasmariñas City, Cavite, yung Paliparan 3 at saka Poblasyon, at ganoon din sa barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Bagamat nauna lamang na naproklama yung mga botante doon sa Dasmariñas City, Cavite compared doon sa Pasong Tamo, Quezon City, at ganoon din doon sa voting experience ng ating mga nakasamang botante sa kanilang mga clustered precincts sa 11 malls, 8 sa Metro Manila, 1 sa Legazpi City at 2 sa Cebu. At ganoon din doon sa naging maigpit na implementasyon ng COMELEC at ganoon din sa pakipagtulungan ng PPCRB sa COMELEC para ma-implement itong Committee on Contrabigay, yung mga ginagawang mga premature campaigning, and even doon sa mga tamang mga campaign materials at campaign procedures na gagawin ng ating mga kandidato. Kaya naging kung ikukumpara mo, kaibigan Sito, na malaking kabawasan hindi lamang doon sa dami ng mga campaign materials, bagkus pati yung dumi na na-create after every electoral exercises. At ganoon din, although meron tayong mga naging karahasan, ilang linggo, ilang araw bago maghalalan, and even kahapon nga meron pa nadagdag. Pero if you compare this do sa ating 2013 barangay election at dun din sa May 2018 barangay and SK elections, malaki yung kabawasan na nangyari in terms of election-related violences kumpara doon sa nangyari sa atin kahapon. And doon sa mga nawawalang mga botante, sa talaan ng mga botante, mas konti na siya ngayon. Pagkamat perennial problem talaga yan kapag tayo ay nagkakaroon ng halalan. At ganun din sa mga iba pang mga aspeto ng ating halalan kapon, malaking improvement. Although I would like to expect sana and desire to have a 90% voters turnout, pero parang ang nakikita ng COMELEC ay baka aabot lamang sa 70 to 75% voters turnout. Okay, ang ibig bang sabihin, does that mean that people did not put as much value to this election, or is it because many people don't recognize or know the candidates? Isa rin po yan. Kaya nga nakakalungkot kay Bisito na para sa akin kasi, ang pinakamahalagang halalan ay ang ating halalan pambarangay. Mas mahalaga pa yan kumpara sa pagkapangulo. Kasi pag meron ba tayong mga reklamo, hinaing, mga gustong mangyari o papanukala o kaya mga improvements sa mga delivery of basic services, pupunta pa tayo sa Malacanang, sa Kapitolyo, sa City Hall o munisipyo. Hindi, doon tayo pupunta sa Barangay Hall na malapit lang sa atin at karamihan pa nga, kilala, kumpare, kumare, kamag-anak, kaibigan, kapitbahay natin yung mga nakaupong mga barangay officials o mga nagtatrabaho sa barangay. Kaya nga dapat kilalanin talaga nila ng gusto itong mga kandidato na humaharap sa atin.